Kumusta mga kasaliksik? Ang aksyon ni Vladimir Putin sa Ukraine noong Pebrero 2022 ay nagbigay ng isang wake-up call sa buong Europa. At walang ibang bansa na tumugon ng kasing bilis at lakas ng Germany. Sa kabila ng matagal na panahon ng hindi pagkakaroon ng sapat na lakas militar, ang Germany ay nagsimula ng magpatibay ng hakbang upang muling itayo ang kanilang puwersang pangmilitar. Mula sa pagiging isang bansang may mabigat na mga limitasyon sa kanilang depensa, ngayon ay muling bumangon ang Germany upang makipagsabayan sa mga malalaking puwersa sa Europa at ipinakita ang kanilang paghahanda upang harapin ang anumang banta na dulot ng Russian aggression. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kanilang pagbangon? Noong 2019, ang The Spectator ay naglathala ng isang artikulo na tinawag ang German military bilang isang complete joke. Ayon dito, ang kanilang kakayahan ay halos nawalan ng saysay at tila hindi kayang magsagawa ng mga pangunahing misyon bilang isang miyembro ng NATO. Isa sa mga halimbawa ng kahinaan na binanggit sa artikulo ay ang pagkaka-ground ng buong fleet ng kanilang Tiger helicopters dahil sa isang hindi tiyak na teknikal na problema. Ang military na dating kilala sa husay nito sa teknolohiya at kahusayan, ngayon ay natutuligsa at nahulog sa isang estado ng pagkabigo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahinaang ito ay ang kasaysayan ng Germany mula noong matapos ang World War II. Sa ilalim ng mga kasunduang internasyonal, ang Germany ay may mga limitasyon sa pagpapalawak ng kanilang puwersang militar, mula sa bilang ng mga aktibong sundalo hanggang sa pagbabawal sa pagdevelop ng nuclear weapons. Ayon sa kasunduan, ang Germany ay pinapayagan lamang ang hanggang 370,000 aktibong sundalo at hindi ito makakakita ng pagpapalakas ng arsenal militar tulad ng mga nuclear na armas, kahit na may kakayahan silang gawin ito. Sa mga dekada pagkatapos ng digmaan, ito ang mga limitasyon na humadlang sa bansa mula sa ganap na pagpapalawak ng kanilang militar. Ang sitwasyon ay lalong lumalala sa mga taon ng Cold War. Sa kabila ng mga naunang tagumpay sa militar, ang Germany ay patuloy na nakafaranas ng kakulangan sa modernisasyon ng kanilang puwersang militar. Ayon sa mga ulat mula sa Defense Connect, ang kakulangan sa aksyon ng bansa patungkol sa pagpapabuti ng kanilang kagamitan at depensa ay nakadagdag sa kanilang pagiging mahina. Sa mga nakaraang taon bago ang 2022, nakaranas ang German military ng major delays sa kanilang mga proyekto at mga sistema na nagresulta sa mga pagkabigo sa kanilang kagamitan. Halimbawa, noong 2022, isang ulat ang nagpakita ng sobrang kakulangan ng German military, tulad ng tanging 3 submarines mula sa 6 at halos kalahati lamang ng kanilang mga Marder infantry vehicles ang aktibo. Sa kabila ng mga hamon at mga kakulangan, ang aksyon ni Putin sa Ukraine ay nagsilbing isang signal para sa Germany. Hindi inaasahan ni Putin na magiging matatag ang Ukraine sa harap ng kanyang pagsalakay. Ang kanilang tapang at ang patuloy na pagsuporta mula sa mga kaalyado sa Western world ay nagbigay ng malupit na aral sa Russia. Hindi rin inaasahan ni Putin na ang kanyang agresyon ay magdudulot ng isang pagbangon ng European countries, partikular ng Germany, na magsisilbing kalaban sa kanyang mga ambisyon. Matapos ang simula ng giyera sa Ukraine, agad na nagbago ang postura ng Germany. Mabilis nilang tinapos ang kanilang pagdepende sa Rusya para sa langis at gas at nagpadala ng maraming armas at tulong pinansyal sa Ukraine. Kasama na dito ang mga Leopard 2A8 main battle tanks at ang pagpapalakas ng kanilang pagpopondo sa mga proyektong pangmilitar. Ayon sa The Guardian, sa loob lamang ng 16 na buwan, ang Germany ay naging isa sa mga pinakamalaking donor ng pondo para sa Ukraine. Nakapagtala ng mga bilyon na halaga ng ayuda at nagsimula ring maglunsad ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang sarili laban sa anumang posibleng pag-atake ng Rusya sa buong Europa. Tila isang agos ng pagtugon sa banta ang lumitaw mula sa Germany. Kumirma sila ng isang kasunduan sa Lithuania upang mag-deploy ng 5,000 sundalo at aktibong nagpatuloy sa pagpapadala ng mga armas sa Ukraine.
Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang patungkol sa sariling seguridad ng Germany, kundi pati na rin sa pag-iingat at pagpapalakas ng buong Europa. Ipinakita nila na handa silang harapin ang mga banta at maging isang mahalanang bahagi ng depensa laban kay Putin at sa kanyang mga planong pang-agresyon. Ang pinakakritikal na hakbang na ginawa ng Germany ay ang kanilang hakbang patungong mas mataas na paggastos sa militar. Sa ulat ng Breaking Defense, ipinakita na ang Germany ay nagplano na maging ika-4 na pinakamalaking defense spender sa buong mundo na may kabuuang paggastos na 88.5 billion noong 2024. Kahit na ito ay hindi pa umaabot sa 2% ng GDP na nirekomenda ng NATO, ang kanilang patuloy na pagtaas ng gastos sa militar ay nagpapakita ng kanilang seryosong layunin na mag-revolutionize ng kanilang puwersang militar. Inutukoy ng mga eksperto na ang kanilang paggastos sa mga susunod na taon ay magdudulot ng mas malalaking pagbabago sa kanilang kakayahan at maaari nilang higitan ang kanilang paggastos upang makasabay sa mga bansa tulad ng Russia at China. Sa mga susunod na taon, ang Germany ay magpapatuloy sa kanilang mga hakbang upang gawing malakas muli ang kanilang militar. Isinasagawa nila ang malalaking rearmament programs mula sa pagpapalakas ng kanilang stockpile ng mga pangunahing kagamitang pangmilitar hanggang sa mga hakbang upang ma-modernize ang kanilang teknolohiya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tagumpay, ang tanong ay, sapat na ba ang lahat ng ito upang magbigay ng epektibong sagot kay Putin kung sakaling lumalawak pa ang digmaan sa buong Europa? Ang pagbabalik loob ng Germany sa militar ay isang makapangyarihang pahayag sa Russia at sa ngayon, tila ito ang magiging mahalagang puwersa sa pagtatanggol ng Europa sa mga susunod na taon. Ang nangyaring pagsalakay ni Putin sa Ukraine ay isang pagbabagong hindi lamang para sa bansang Ukraine, kundi para sa buong Europa. Nagsilbing isang malupit na wake-up call ito sa mga bansa tulad ng Germany na naging isa sa mga pinakaaktibong miyembro ng NATO sa pagtugon sa banta ng Rusya. Ang mabilis na pagsasanib ng mga hakbang na isinagawa ng Germany sa loob ng maikling panahon ay nagpapakita ng seryosong pagbabago sa kanilang depensa at militar. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang sariling puwersa, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng seguridad ng buong kontinente laban sa posibleng agresyon ng Rusya. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang na ginawa ng Germany ay ang malakihang pagtaas ng kanilang paggastos sa depensa. Noong 2024, iniulat ng Breaking Defense na ang Germany ay nagtakda ng isang monumental na layunin upang maging ika-4 na pinakamalaking military spender sa buong mundo. Sa taong iyon, ang kanilang paggastos sa depensa ay umabot sa 88.5 bilyon, isang pagtaas na kumakatawan sa isang 28% na paglago mula 2023 at isang 89% na pagtaas mula 2015. Bagaman hindi pa ito umaabot sa inirerekomendang 2% ng GDP ng NATO, ipinapakita nito ang mabilis na pagbabago ng postura ng Germany sa kanilang depensa. Ngunit sa kabila ng malaking hakbang na ito, may kakulangan pa rin sa kanilang paggastos sa seguridad. Kaya't mas marami pang hakbang na isinagawa ang bansa upang maabot ang mga pangarap nilang maging malakas na militar sa hinaharap. Isa sa mga pinakamalaking hakbang na isinagawa ng Germany ay ang paglikha ng isang $105 billion extra budgetary fund noong 2022. Ang pondo na ito ay inilaan upang magbigay ng paragdagang resources para sa pagpapalakas ng kanilang military capabilities at upang mapabilis ang kanilang procurement ng mga bagong kagamitan at armas. Sa tulong ng pondong ito, ang Germany ay nakapaglaan ng malaking halaga para sa mga proyekto ng modernisasyon ng kanilang militar. Sa loob ng mga nakaraang taon, nakapagpadala ang Germany ng higit sa $14.3 bilyon na military aid sa Ukraine, pati na rin ang malalaking halaga ng humanitarian at financial aid. Ang tulong na ito ay isang senyales na hindi lamang tumutok ang Germany sa sarili nilang pangangailangan,
kundi pati na rin sa pagprotekta at pagpapalakas ng mga kalapit na bansa. Ang focus ng Germany ay hindi lamang nakapaloob sa pagpapataas ng kanilang defense budget. Ito rin ay isang hakbang upang tiyakin na mayroong sapat na mga kagamitan na magagamit sa oras ng pangangailangan. Sa mga nakaraang taon, ang bansa ay nagpatupad ng 97 procurement at development projects na nagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Kasama na dito ang pagpapalakas ng kanilang stockpiles ng Leopard 2A8 main battle tanks, pati na rin ang mga bagong U-212CD submarines. Binibigyan din nila ng atensyon ang pagpapalakas ng kanilang aerial defense capabilities, tulad ng pagbili ng mga bagong Patriot missiles at pag-focus sa procurement ng 155mm artillery shells. Ang mga hakbang na ito ay isang malinaw na pahayag sa buong mundo na ang Germany ay nagsisimula ng magtakda ng mga hakbang para sa kanilang muling pagbangon bilang isang malakas na military power. Bukod sa mga hakbang na ito, isang makasaysayang boto ang isinagawa ng Germany sa kanilang parlamento noong Marso 2025. Pinagtibay ng 2/3 ng Bundestag ang isang kasunduan na magbibigay daan sa isang makapangyarihang pagtataguyod ng kanilang military at infrastructure spending. Ang batas na ito ay nag-aalis ng mga limitasyon sa kanilang kakayahang manghiram, kaya't magkakaroon sila ng mas malawak na kakayahang mag-invest sa depensa at seguridad ng bansa. Ang batas na ito ay nagpapakita ng pagkilala ng Germany sa kanilang false sense of security sa nakaraan, at ang ngayon ay seryoso nilang pagpapalano upang magbigay ng mas malakas na proteksyon sa harap ng lumalalang banta mula sa Rusya. Ang bagong desisyon ng Germany ay hindi lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan, kundi para sa buong Europa at maging sa mga bansa na hindi bahagi ng European Union. Ayon kay Chancellor Friedrich Merz, ang hakbang na ito ay isang unang hakbang patungo sa isang bagong European Defense Community. Sa ngayon, patuloy ang Germany sa pagpapalakas ng kanilang depensa at pagpapakita ng isang bagong pagkakaisa sa mga bansa ng EU upang labanan ang posibleng pagpapalawa ng Rusya sa buong kontinente. Isa pa sa mga hakbang na isinagawa ng Germany upang maipakita ang kanilang seryosong commitment sa defense ay ang pagsimula ng European Union Emergency Clause noong huling bahagi ng Abril. Pinapayagan ng clause na ito ang Germany at iba pang mga EU countries na magtaas ng kanilang defense spending hanggang 1.5% ng kanilang GDP bawat taon sa loob ng 4 na taon. Habang tinutulungan ng Germany ang kanilang mga kapitbahay, ang bansa ay patuloy ding nagpapalakas ng sarili nilang kapasidad upang maipaglaban ang anumang posibleng banta mula kay Putin. Ayon sa politiko, ang paggamit ng EU Emergency Clause ay nagbigay ng pagkakataon sa Germany upang lampasan ang kanilang mga limitasyon at maglaan ng higit pa sa kanilang defense budget. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na ang Germany ay nakahandang lumaban at maging isa sa mga pinakamahusay na puwersa ng depensa sa Europa. Ang mga hakbang na ginawa ng Germany ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang military equipment, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanilang mga puwersang tao. Isinagawa ng Germany ang malalaking hakbang upang madagdagan ang bilang ng kanilang mga sundalo. Inaasahan nilang madagdagan ang kanilang aktibong military personnel mula sa kasalukuyang 180,000 patungong 203,000 hanggang 231, pati na rin ang pagpapalawak ng kanilang mga reservist upang mapalakas ang kanilang mga puwersa. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa kanilang pagpaplano sa mga posibleng krisis at mga digmaan sa hinaharap at nagpapakita ng kanilang commitment na maging handa sa anumang sitwasyon na maaaring mangyari. Sa kabila ng lahat ng mga hakbang na isinagawa ng Germany, hindi pa rin nito nakamtan ang perpektong kalagayan. Ngunit ang kanilang patuloy na pagpapalakas ng militar, mga hakbang sa pagpapataas ng mga budget, at ang pagpapalawak ng mga kasunduan sa mga bansa sa Europa ay nagpapakita na ang Germany ay nagsusulong ng isang malupit na military comeback. Sa kanilang mga aksyon,
ipinapakita nila na ang bansa ay muling nagiging isang makapangyarihang puwersa na handang tumindig laban kay Putin at sa anumang banta sa seguridad ng Europa. Habang ang Germany ay naglalatag ng mga hakbang upang muling makabangon at maging isang malakas na puwersa sa depensa ng Europa, isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap nila ay ang kakulangan sa tao at kagamitan. Ang mga nakaraang taon ng pagwawalang bahala sa militar at ang mga limitasyon na ipinataw sa kanilang depensa ay nag-iwan sa kanila ng malalaking pagkukulang na kailangan nilang punan agad-agad. Sa kabila ng mga nakaraang hakbang sa pagpapalakas ng kanilang kagamitang pangmilitar, ang Germany ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang puwersang tao upang matiyak na handa silang tumugon sa anumang banta mula sa Russia o sa anumang potensyal na digmaan sa buong Europa. Ang pangunahing issue na kinaharap ng Germany ay ang kakulangan ng mga sundalo. Sa kasalukuyan, mayroon lamang silang humigit kumulang 180,000 aktibong sundalo sa kanilang military payroll, isang bilang na hindi sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang papalakas na puwersang militar. Kaya't nagpatuloy ang Germany sa kanilang pagpaplano ng pagdaragdag ng aktibong sundalo upang maabot ang layuning magkaroon ng 203,000 sundalo hanggang 2031. Ang paglago ng kanilang military personnel ay kinakailangan upang matiyak ang kanilang kahandaan sa anumang laban sa hinaharap. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nakatuon sa pagkuha ng mga bagong sundalo, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga bagong estratehiya upang mapanatili ang lakas ng kanilang puwersang tao. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapalakas ng kanilang recruitment program ay isang kritikal na hakbang sa pagtugon sa mga kakulangan sa mga sundalo. Isang pangunahing hakbang ang kanilang pagpapakilala ng isang bagong voluntary military service program na magbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na magsanay sa loob ng 6 hanggang 23 buwan. Ang programang ito ay magsisilbing isang malakas na basehan upang magpalakas ng kanilang reservist force. Isang unit na magiging mahalaga kung sakaling mangyari ang isang digmaan o digmaang protracted laban kay Putin at sa mga posibleng allies ng Russia. Sa kabila ng pagpaplano ng Germany na dagdagan ang kanilang bilang ng mga sundalo, may kakulangan pa rin sa mga insentibo upang maghikayat ng mas maraming kabataan na sumali sa militar. Sa kasalukuyan, ang mga sundalo sa Germany ay kumikita ng average na $38,280 taon-taon. Isang halaga na hindi umaabot sa inaasahang pamumuhay ng isang sundalo, lalo na sa isang bansa tulad ng Germany kung saan ang average na sahod ay mahigit 8,800. Kaya't ang bansa ay nag-aalok ng mga hakbang upang gawing mas kaakit-akit ang pagiging sundalo. Kabilang na ang posibilidad ng pagpapataas ng sweldo ng mga aktibong sundalo at pati na rin ang pagpapadali ng proseso ng recruitment upang mapunan ang kanilang target na 20,000 bagong sundalo. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinagawa ng Germany upang palakasin ang kanilang depensa ay ang pagpapalawak ng kanilang mga puwersang pang-ibayong dagat at puwersang panghimpapawid. Noong Nobyembre 2024, nagpatupad ang Germany ng isang programa na magbibigay daan upang mapalakas ang kanilang naval capabilities. Ang pagpapadala ng kanilang Hessen frigate sa isang misyon sa Red Sea noong 2024, kung saan ito ang naging kauna-unahang German naval asset na nagpatakbo ng live rounds mula noong pagkatapos ng World War II, ay isang malinaw na pahayag ng kanilang intensyon na maging handa sa anumang posibleng militar na pagsubok. Bagamat ito ay isang maliit na hakbang, nagpapakita ito ng seryosong pagbabago sa direksyon ng kanilang militar. Ang pagpapalakas ng kanilang militar ay hindi lamang nakatuon sa pagpaparami ng kagamitan at bilang ng sundalo, kundi pati na rin sa mas advanced na mga teknolohiya. Kasama na sa kanilang mga bagong hakbang ang pagpapaigting ng kanilang paggamit ng mga high-tech na kagamitan tulad ng mga spy satellites at artificial intelligence-based systems. Ang paggamit ng mga satellite para sa pagmamanman ng galaw ni Putin at ang pagdevelop ng mga automated drones
ay isang hakbang upang gawing mas modernisado ang kanilang military capabilities. Ang layunin ng Germany ay makuha ang mga pinakamodernong teknolohiya na magagamit nila upang mapabuti ang kanilang mga estratehiya at maiwasan ang mga panganib sa mga mandirigma sa mga aktwal na labanan. Pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang mga puwersang militar sa mga lugar na nasa harap ng posibleng banta ng Russia. Ang Germany ay nagpatuloy na magsagawa ng mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mga bansang nasa harapan ng kanilang mga hangganan. Noong huling bahagi ng 2024, ang Germany ay nagsagawa ng isang kasunduan upang mag-deploy ng 5,000 sundalo sa Lithuania, isang bansa na nasa pangunahing hangganan ng NATO at ng Russia. Ang layunin ng hakbang na ito ay upang magbigay proteksyon sa mga bansang may mataas na panganib na masakop ni Putin kung sakaling magpatuloy ang kanyang paglabag sa internasyonal na mga kasunduan. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang Germany ay patuloy na magpapatupad ng mga hakbang upang tiyakin na handa sila sa anumang uri ng digmaan. Habang patuloy ang pagtaas ng kanilang defense budget at ang pagpapalakas ng kanilang mga sundalo at kagamitan, ang bansa ay patuloy na ipinapakita ang kanilang dedikasyon upang maging isang malakas na puwersa laban sa Russia. Sa mga darating na taon, ang Germany ay magiging isang mahalagang puwersa sa depensa ng Europa na may layuning protektahan ang kanilang mga kaalyado sa NATO at tiyakin na hindi mauurong ang alayaan at seguridad ng kontinente.